Ayan. At syempre, dito na tayo sa slide 5, mga chika matika. Ayan, nagbabalik tayo ulit para ituloy ang ating chismisan to the max. Chismisan to the max talaga yan, tungkol sa circumference sa ating bakod at sa ating area, ang loob ng ating bilog, ang bakod at loob ng ating bilog. O, di ba? Tagalog yan, So, gamitin natin ulit ang ating digital pen. Huwag ang laser pointer. Ayan. Isa sa mga gusto ko lang idagdag, ay yung formula ng diameter, Kapag alam natin kung ano yung radius, ang gagamitin nating formula, pag alam natin kung ano ang radius, ang gagamitin nating formula para mahanap yung ating diameter ay ito, Diameter is equal to 2 times the radius. Tandaan po natin yan, Kasi mahalagang ating tandaan, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga terminologies, yung mga formula, importante. Kung gusto nyo pong isulat, okay lang. Kung gusto nyo namang ayaw yung isulat, at kayo napadaan lamang po, okay lang rin. Pwede rin nyo naman pong balik-balikan yung aking video, o pwede nating i-pause, pwede yun, di ba? So, tatandaan po natin yan. Ulitin ko po, kasi dito po makikita natin na yung sukat po ng ating diameter, ito ay 2 beses ng ating radius. So, tulad nga nung sinabi ko kanina, halimbawa, ang radius mo ay ang radius mo ay 6. Di ba? 6. Ano ang iyong diameter? So, kapag gagamitin mo itong formula na ito, diameter is equal to 2, kasi ang radius mo is 6, so 2 times 6. So, obvious ng diameter natin, ayan, ang diameter natin ay magiging 12. Kasi times natin yung 6 sa 2 kaya 12. Dahil, ulitin ko po, dahil yung ating bagtas o yung diameter, ang sukat po niyan ay 2 beses ng ating radius. So, kapag alam natin yung radius, kamukha nito 6. I-multiply lang natin sa 2. Alam na natin na ang diameter natin, mga chikamatika, ay, so 6 times 2, ang diameter ay 12. Okay. Eto naman, kapag alam mo naman ang diameter mo, at hinahanap ang radius, syempre ang radius naman ay ang radius po excuse lamang po nagiging Mike Enriquez na tayo, sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa at siya talagang isang mahusay na broadcaster, nagpapatawa, di ba? So ang radius naman po, tatandaan natin ay yung ating ang tawag dito, yung ating excuse naman po, yung ating radius ay yung tinatawag nating nakalimutan na ninyo? Hindi ko pa nakalimutan. Yun po yung ating hating guhit. So, kung alam mo yung diameter, for example, ang diameter mo ay let's say 20, Ang diameter mo is 20. So, ang diameter is 20. Ano ang radius? Sige nga, tsikahin mo nga. So, syempre, di-divide mo lang yung 20 sa 2. So, ang radius mo ay 10. Diba? Yan ang radius. Diba? 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 Madali lang po. So, dapat alam natin yan. Yan mga additional formula po. Kasi ang radius po natin ay nagsisimula yan sa nagsisimula sa letter K. Ang radius natin ay kalahati ng ating bagtas, kalahati ng ating diameter.
Oo. So, tandaan po natin yan, ang radius ay kalahati, 1/2 ng ating bagtas o diameter. Ayan. So, alam na natin yan. Check. O, di ba? Ang galing, ano? Sandali lang yan, no? Okay, next. Ayan, ngayon, pag-aralan natin yung mga samples dito, no? Oo. So, for example, pag-aralan natin, halimbawa, kung ang diameter natin dito ay, let's say, ang diameter na given natin ay 10 centimeters. Ayun, no? 10 centimeters. Oo. So, paano natin kukunin yung ang diameter natin? Sulat natin dyan. Diameter is 10 centimeters. Ayan, oo, 10 centimeters. Ngayon, paano natin hahanapin yung yung circumference, no? So, syempre, madali lang naman yan. Alam na natin yung formula. So, circumference, mas gusto kong gamitin yung isa yung mas madali sa akin, ano? I don't know, pwede nyo rin gamitin yung, C equals 2 pi r, pero sa akin, mas madali na yung, yung pi, times d. Kasi andun na yung diameter, ayan siya na mismo yan dun, kapag ginamit mo isa, magdi-divide mo pa yung 10 sa 2 So, doon na tayo sa mas madali, di ba? Hindi sa mas complicated. Okay, so, ano ba yung value, approximated value ng pi? So, yan po ay 3.14. Pinag-usapan na natin yan kanina. At yung ating diameter, i-multiply natin sa 3.14, yung 10. Ayan. Ayan siya. Okay, 10. Ngayon, pag nagmo-multiply tayo, kung minsan parang ang hirap kasi nito, no? Ang hirap i-multiply ng decimal sa whole number. Pero madali lang po. Ang gagawin natin dito, para madali, so 3.14, sorry. Parang mali sinabi ko. 3.14. 3.14. 3.14. Hindi po 3.114. Mali. Ganyan ako minsan spontaneous kasi. So, 3.14 times natin sa 10. Ito yung mas madali natin gawin. Tanggalin mo yung decimal. Kasi saka mo na lang ibalik yung decimal point dun sa iyong product, no? Paano mo gagawin yan? Tuturo ko mamaya. So, makikita mo naman dito, so itong decimal point na ito galing sa dulo ng 4 yan So, nag-move siya ng humakbang siya ng dalawang beses. So, 1, 2. Kaya siya napunta dun sa pagitan ng 3 and 1. Ganon din ang gagawin mo pag nakuha mo na yung sagot mo, no? Pero i-multiply muna natin. So, gawin natin 3. Okay, gawin natin siyang 314. Parang hindi ko gusto yung sulat ko. Gandahan natin ng konti. 314, ayun, times 10. Ayun, okay. I-multiply mo ngayon. So, any number na i-multiply mo sa 0, syempre, 0. So, 0 times 4, 0. 0 times 1, 0. 0 times 3, 0. 0 na lahat yan. Any number naman. So, tandaan po natin yun na any number na i-multiply mo sa 0, 0. Tapos, any number na i-multiply mo sa 1 is the number itself. So, 1 times 4, 4. 1 times 1, 1. Yun po yun, no? Yun, no? 1 times 3, 3. 1 times 4, 4. 1 times 1, 1. 1 times 3, 3. Okay, ngayon mag-add na tayo. Yung iba po, ang ginagawa, nilalagay nila ng 0 dito. Ako, ayoko yun. Nalilito ako. Nalilito tayo dun. So, bring down natin yung 0. Okay, so 0 plus 4, 4, okay, 0 plus 1, 1, tapos bring down 3. Yun yung sinasabi ko ngayon. So, mula sa dulo ng 0 dito, mag-move tayo ng twice to the left. Okay, twice, So, dalawang beses sa kaliwa. 1, 2.
Okay. So, yan na ngayon ang answer natin. Ang answer natin is, 31.4. Pero kung gusto mo naman lagay 0, okay lang rin. 31.40 centimeters. Kasi centimeters yun, yes. So, yan ang ating circumference. Okay? Yan ang C. C yan ang circumference. Di ba? Ang dali lang. Walang kahirap-hirap. Di ba? So, ganyan lang po tayo mag-compute na ang ang tawag dito, circumference ng ating circle. Basta alam natin yung formula ang gagamitin natin. Walang kahirap-hirap. Madali lang, di ba? Pero siyempre, tanggapin din po natin na siyempre meron yung meron tayong mga talagang ano sasabihin ko, mga learners o kaya mga tao na talagang they're struggling and we have to understand them. Kailangan intindihin po natin sila. Meron pa nga yung dyscalculia Hindi po natin yan pinagtatawanan pero yan po ay talagang deficiency sa math na kailangan talagang pagtuunan ng more patience. Diba? More patience. Kaya po yan ay excuse me po. Yan po ay mahalaga. Yes, So, yan. So, yan po ay 31.40 centimeters. So, yan po ang ating circumference. So, madali lang. So, check. Tapos na tayo dyan. Paano naman kung yung area? Area. So, tapos na tayo sa circumference. Alam na natin kung paano kunin ang circumference. Paano kung ang kinuha ko yung isa? Paano kung ang ginamit ko ito, yung radius? Okay lang rin naman, pero sabi ko nga sa iyo, huwag mo nang gawing complicated ang buhay mo di ba? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. So, ganun din naman yan excuse me. Okay, so 2 times 3.14 or 3.14, tama sana sinabi ko 3.14. 2 times 3.14 times ano yung kalahati ng 10 kasi radius yun 5 ganun din naman. So 2 times 5 10 din. So 10 times 3.14 or 3.14 ang ibibigay pa rin sa ating sagot ay 31.4 or 31.40 centimeters. Diba? Dali lang po, no? Okay. Ngayon, paano naman kung ang hahanapin natin ay yung area? Dito kasi radius lang. So, ang radius natin dito 9. Okay. So, yung kalahati ng ating ang radius is kalahati ng ating bagtas o diameter. Ngayon, okay. So, dito naman, ang hihingin sa atin ay yung yung ating area. So, ang formula natin dapat dito is area is equal to pi times r squared. May gusto lang po akong i-clarify dito sa r squared, Halimbawa 9 yan, Ano ba ibig sabihin yan? So, sabihin natin ito ay let's say ito ay meters, meters. So, 9 meters ang radius natin. Okay, so, going back. So, may gusto lang ako linawin dito sa r squared na ito. Kasi, marami pong nagkakamali dyan, wag po natin i-multiply yung base. Yung base yung yung r. Tapos, ang exponent natin yung 2. Most common mistake po kasi ito, Halimbawa, ganyan, 9. Ang radius mo, 9. Pinalit mo na. Kasi, yun ang given value ng radius mo ay 9. So, 9 squared. Yung iba, ang gagawin, i-multiply yung 9 sa 2. So, magiging sagot niyan is, 18. Mali po yun. Okay? That is very, very wrong. Okay? Let me repeat that. That is very, very wrong. Hindi po natin minumultiply kasi tayo mga mathematics person, dapat alam natin yung mastery is important din. So wag po nating i-multiply ang base sa exponent. Mali po 'yon, So ang ibig sabihin po ng 9 squared is 9
times 9. Yan po ang ibig sabihin niyan, 9 squared. Ibig sabihin, i-multiply mo si 9 dalawang beses. So, tama ba yan? Yes, dalawang beses sa sarili niya. 9 squared. Kaya, 9 times 9 means 81. Di ba? 81 po, hindi 18. Mali na po yun. I-correct lang po natin yung mga misconception kasi sa math po talagang importante yung exact tayo dyan, eksakto, mga chikamatika, hindi pwedeng mali-mali tayo dyan, no? Kailangan eksakto. So yan po ay 81, no? Kasi ang ibig sabihin ng 9 squared, ang ibig sabihin yan ay 9 times 9. It's not 9 times 2. That's wrong po. So do not, wag po ninyong i-multiply yung base, which is 9, doon sa exponent kasi mamamali po tayo. Okay, so pagpatuloy natin ang katsikahan. Okay, so 81. O kung isang pangalimbawa itong 2 raised to 3. Ang base mo is is 2, ang exponent mo is 3. Diba? Ulitin ko, ang base mo is 2, ang exponent mo ay 3. So, wag mong i-multiply yung 2 sa 3. Mali po siyempre ang magiging sagot mo, 6. That is wrong. Again, wrong. Ang ibig sabihin po ng 2 raised to 3 ay 3 beses mong i-multiply si 2 sa sarili niya. So, 2 times 2 times 2. So, ang magiging sagot po dyan ay 8. Papaya, Ilocano, no? Kasi 2 times 2, 4 times 2, 8. Yun po yan. Okay. So, in-address na natin yung misconception, no? Never multiply the base to the exponent. Wrong po yun. Okay? Alright. So, balik na tayo dito sa hinahanap nating area. So, alam na natin yung no? Okay, so, area is equal to the approximate value ng ating pi is 3.14. Hindi po 3.14. Tama, 3.14. Kanina kasi sabi ko 3.141, parang ganun yata, mali. So, approximated value po ng ating pi is 3.14. Ayan, 3.14. I-multiply na po natin, nakuha naman na natin dito, 9 times 9 is 81. Ayan. So, madali na lang to. Again, alisin mo yung decimal kung nahirapan ka. Oo. Mag-multiply tayo rito. Ay, wala tayong spasyo. Dito na nga lang. I-connect ako yung yung arrow. Okay. 3.14. 4 po yun. Times 81. Dali lang ito. Okay, so syempre 1 times 4, 4, 1 times 1 times 3 314 yun, no? 3 po yan, 3. Baka malito tayo, 3. Okay, 314, then 8 times 4 32. Yes, carry 3. 8 times 1 8 plus 3 11. Carry 1. 8 times 3 24 plus 1 25. Diba? Dali-dali lang no? Okay, i-add na ngayon natin. Bring down natin yung 4. So, 1 plus 2, 3. Yes, 3. 3 plus 1, 4. Okay. 5, bring down mo na yung 5. Bring down mo na yung 2. Okay, sundan natin yung decimal, Balik natin yung decimal ngayon doon sa pagitan ng 3 at saka 1. So, mula sa dulo, gagalaw tayo na ang mula sa dulo nitong 4, gagalaw ang ating decimal point twice. Susundan natin ito twice to the left. Oo. Dalawang beses tayong hahakbang pakanan. Ay, sorry. Pakaliwa. I'm sorry po. Pakaliwa. 1, 2. Kasi kaliwa yan. So, ang final answer natin, ang area natin ay sandali lang. Ang area natin is 200. Okay, 254.34. Ay, sorry. 34. Mahirap 3 yan. 34 square meter.
Kasi ang unit of measure natin doon meter, di ba? Bakit tayo nag-square? Kasi minultiply natin yung 9 meters times 9 meters. So sa ibang videos natin, when you are multiplying the same base, you add the exponent yes. So ang answer po natin dito ay ayan. Ang area natin ay 254.34 square meter. Di ba? Ang dali lang Oo, pero again, intindihin po natin yung talaga mga nag-i-struggle. Kung gusto niyo pong panoorin ito ng slowly, you can, no? Para mas lalo niyo pong maintindihang mabuti. Yan. So sana na ipaliwanag ko naman ng bonggang-bongga sa inyo po, mga kachika-matika. Ayan. Po. Ayan. So, yan yung mga halimbawa natin, So, i-check na natin yan. Check! Check na yung circumference. Check na yung ating ang tawag dito? Yung ating area. Ayan, So, master na natin, mga chikamatika, kung paano natin kunin ang circumference at area ng ating bilog. Paano kunin ang bakod, ang sukat ng bakod, at sukat ng ating kabuuang espasyo, no? Patungkol sa ating bilog. Ayan. So, ayan. Ako, mag-solve pa tayo rito, no? Marami pa tayong iso-solve. Ayan. Sino po mahilig sa inyong kumain ng pizza? Ako po mahilig sa pizza. Sana mahilig din kayo. Ayan. So, dito, ang given sa atin ay ang hinihingi ay yung circumference. Ayun, circumference. Ako, nakakatakam naman tong pizza na ito. So, ang diameter is, kung nakikita nyo po, is 14 inches, no? So, itong haba na ito, na ayan, ginuguhitan ko po siya, yan po ay 14 inches. Yan ang diameter, yung bagtas natin, So, ano ang circumference? Siyempre, solve natin using yung formula natin na C is equal to pi times the diameter. So, ang approximated value ng ating pi is 3.14, no? I-multiply natin, parenthesis po yun, i-multiply natin sa ating diameter na 14. Dali lang ito. Okay. Alright. Ay, yun yung hirap Pag tayo po, ayan, burahin nga natin. Ulit, bura. Ayan, erase all. Wala siyang eraser na yung bubura lang doon. Okay. So, ito ang ating bagtas, ang ating diameter, 14 inches, Diameter is 14 inches ng ating pizza. Kasarap. Kakagutom tuloy. Kumain na po ba kayo, mga chikamatika? Kain po tayo ng pizza. Okay, 14 inches, yung ating diameter. Now, ang hinahanap, kita naman dyan, ayun, ang hinahanap ay yung ating circumference, yung ating bakod, yung ito. Yan, yan ang hinahanap. Yung bakod ng ating pizza Hut. So, syempre, ang formula natin is C, or circumference, is equal to pi times the diameter. So, alam na natin yan, ang approximated value ng ating pi is 3.14. Hindi na ako nagkamali dun, 3.14, 4 po yan. I-times natin sa 14 din. 14. 3.14 iba sa 14 Okay, so alam na natin yung trick dito. So, gawin natin 314 times 314 times 14. 314 times 14. Okay, so 4 times 4, 16. Carry 1, 4, 5. Kasi 4 times 1 is 4 plus 1, 5. 5 po yan. Okay, 4 times 3, 12. Diba? O then, that is 1 times 4, 4. Okay, 1 times 1, 1. 1 times 3, 3.
O, di ba ang dali? O, add na tayo. Add. Bring down 6. Ano po yan? 9. 5 plus 4, 9. Ano po ito? 3. 2 plus 1, 3. Yes. 2 plus 1, 3. Okay, this is 4. So, ang ating final answer, okay, balik natin yung decimal point dito. So, from sa dulo ng walang hanggan, oo, sa dulo ng 6, punta tayo pakaliwa, twice 1, 2. So, ang magiging answer natin ay, ano ang bakod nung nating Pizza Hut is 43.96 inches. Oh, ayan siya. Di ba ang dali? Kaya na tayo ng pizza. 43. Yan ang ating answer. 43.96 inches ang circumference, ano? Circumference po ng ating yung bakod ng ating Pizza Hut. O, diba? Sarap-sarap ng pizza, no? Yeast yan, pero ano na? Oo. Sa akin po mga high blood, parang bawal na yan eh. Oo, kailangan magbawas ng konting yeast, ika nila. So, ganyan lang po. Ganyan lang natin siya kunin, kaya madali natin siyang na-solve. Kasi alam natin yung formula eh, no? Yung C is equal to pi D. Kung yung isa po gagamitin nyo, okay din naman. Ayos na ayos kung yan po ang inyong gagamitin, walang problema, di ba? So 43.96 inches. Okay. Next, circumference. Naku, malapit na tayo matapos sa mga kachikamatika. Next. Ay, naku, alam ko familiar kayo rito. Kalamay dish. Ayan. Sino po mahilig kumain ng kalamay? Ako, mahilig akong kumain ng kalamay. O, dito naman, ang given, radius. O, pero wala tayong tanong. Hanapin natin dito yung area. Ano ang area? Ano kaya ang area kung given ang radius? Madali lang yan. O, ang area, hahanapin natin yung area. Kasi nahanap na natin yung circumference dun kanina, no? So, ang formula natin ay area is equal to pi times r squared. Okay. So, ang ating pong approximate value ng pi is 3.14. Huwag natin kalilimutan yan. Tapos, ang radius natin dito, 6. So, ang diameter is 12. Pero hindi tayo concerned doon. Radius is 6. So, ano ibig sabihin ng 6 squared? That means 6 times 6. So, 36. 36 yan. Ako, nagugutom tuloy ako sa kalamay, Kalamay. Point po ito, point. 3.14 times 36. Malapit na. Okay, so same strategy. Tanggalin ang decimal point, mga kachikamatika, and i-multiply natin. Gawin natin 314 para mas madali. 314 times 36. Patapos na tayo. Ano ang 6 times 4? Siyempre yan ay 24. Carry 2. 6 times 1, 6. Plus 2, 8. 6 times 3, siyempre 18. O, diba? 18. Okay. Then 3 times 4, 12. Carry 1. 3 times 1, 3. Plus 1, 4. Bongga, diba? O, okay. Then 3 times 3, 9. O, diba? Ang dali lang eh. O, mag-add na tayo ngayon. Bring down natin yung 4. So, 8 times 2, 10. Carry 1. So, 8, 9, 10, 11, 12. 13. O, 13 ito. Carry 1. So, this is 9, 10, 11. 11 siya. Okay. So, ibalik natin yung decimal point mula sa dulo ni 4 going to the left. Ilang beses? Twice. 1, 2.
Okay. So, ang magiging answer natin dito is 113.04 square inches. Yung area dun sa loob ng kalamay mo. Ayan na siya. Ayan na. Ang answer natin is 113 tama ba? 0.04 square inches. Di ba? Bongga. Di ba? Tapos na natin. So, yan po ang ating area ng ating kalamay dish. Nako, Diyos ko. Kaya naman natin kinakain ng kalamay pag may mga piyesta ba yan? Iba pala yung sa Pasko, puto bumbong pala yun. Tama po, Kaya yan ang ating area ng ating kalamay dish. So, ayan po, at tayo ay tapos na sa ating talakayan. So, sana po i-like natin. Later on po gagawa po ako talaga ng Facebook. Yung Facebook natin na Chikamatika, hindi dun sa aking personal. Gagawa tayo niyan. At syempre, meron na tayong existing YouTube. So sana mag-subscribe po tayo, mga ka-Chikamatika, at mag-like sa ating for the meantime dito muna sa aking sa aking personal Facebook. Pero later on gagawa tayo ng ating sariling ka-Chikamatika Facebook. So i-like po natin doon. At muli po, hanggang sa muli, sana'y manatili kayo sa inyong bakod at loob ng kung ang bahay man po ni bilog, kayo manatili sa loob, sa kabuuang espasyo at maging mapagmasid sa ating bakod. Hanggang sa susunod na kabanata ng Chika Matika!